Magandang araw mga Kamoto G. Maraming salamat sa pagbisita mo sa aking channel. Kung bago ka pa lamang dito, huwag kalimutang mag-subscribe, click the notification bell para maging updated sa aking mga bagong video. Namomroblema ka na ba sa usok na lumalabas sa inyong tambucho kahit hindi naman 2-stroke ang inyong sasakyan? Well, tamang-tama itong video na to para sa iyo, Kamoto G. Panoorin mo hanggang sa uli nang sa ganoon magkaroon ka ng idea at malaman mo kung ano yung mga dahilan kung bakit umuusok ang inyong sasakyan. So start tayo sa pagtanggal ng ating side cover na kung saan makikita natin yung magneto ng ating sasakyan. Then tanggalin natin yung takip ng ating head. Hindi totoo yan. Bola lang yan. May 3 tornilyo dyan. Size 10 po yan. Gagamit lang kayo ng size 10. Bakit nga ba kailangan natin tanggalin yung side cover? So kailangan natin tanggalin yung side cover nang sa ganon maitapat natin yung timing mark dun sa ating magneto, nang sa ganon maitap dead center natin yung ating piston. Then ayun, natanggalan natin yung ating top cover. So itatiming na natin yung ating magneto or yung ating piston. Lagay natin sa top dead center. Check natin yung bulb. Then pagkatapos nating i-top dead center yung ating piston, sunod natin tanggalin yung ating upuan, tangke, tsaka yung ating tambutso. Then dito sa ating upuan may 2 tornilyo lang dyan, size 12. So tatanggalin natin yan kabilaan. So yan, natanggalan natin yung ating upuan, sunod natin yung ating tangke. At marahil ay nagtatanong kayo, Kamoto G, normal lang ba na may puting usok na lumalabas sa tambucho kapag bagong start yung motor? Well, according sa ating pag-research, may iba't ibang klaseng sagot ang mga kapwa nating motorista at ganoon na din yung mga mekaniko. At karamihan ng sagot nila is normal lang daw ito, and according sa isang former instructor sa Motorcycle Mechanics Institute na si Sir James, kapag ka may usok na lumalabas sa tambucho sa unang andar nito at nawawala din kapag ka uminit yung makina, ito ay ang tinatawag na normal combustion product of water vapor. Kapag ka ang vapor na ito ay pumunta sa exhaust, it condense on the cold exhaust pipe and then magre-evaporate, kaya lumalabas na puting usok sa exhaust pipe natin. Galing yan. So yun, natanggal na natin Kamoto G yung ating tangke. Sunod natin luwagan is yung ating engine support. Then maglagay din tayo ng takip sa ating makina nang sa ganun hindi malaglagan ng mga dumi. Kuha lang tayo ng malinis na basahan at ilagay natin sa ibabaw. Nang sa ganun hindi tayo mahirapang masyado sa paglilinis mamaya. So may 3 tayong tornilyo dito, size 12. Luwagan lang natin yan para matanggal natin yung ating engine support. Then sunod natin is yung ating carburetor. Dagdag sa aming tanong, Kamoto G, paano kapag mainit na yung makina tuloy-tuloy pa rin yung pag-usok ng puti or paglabas ng usok sa aming tambucho? Bago ko masagot yan, tatanggalin muna natin yung ating karburador. Yan dito sa pagtanggal ng karburador, so kailangan natin ng Phillips screw tsaka size 10mm na wrench. Galing yan. So ayan, natanggal na natin yung ating karburador. Tatanggalin na natin yung natirang tornilyo sa ating engine support para mahugot natin mamaya yung ating cylinder head tsaka cylinder block ng ating motor siklo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Then back to your questions na kung saan hindi tumigil yung pag-usok ng inyong tambucho kahit na mainit na inyong makina. Na kung saan kulay puti yung usok na lumalabas kasi may 2 klase ng usok na lumalabas sa ating tambucho, which is yung kulay puti tsaka yung kulay itim. At kung kulay puti yung nakikita mo, so kailangan nating i-double check sa ating spark plug na kung saan kailangan natin baklasin, pero bago natin baklasin, siguraduhin malamig na ang ating makina nang sa ganun maiwasan natin yung pagka-low thread. At pagkabaklas mo ng spark plug at bumungad sa iyo yung kulay shiny, wet, black film sa dulo nito, maaring sobra sa langis or nakakapasok na yung langis sa ating combustion chamber, na kung saan nagpo-produce ito ng white smoke sa ating tambucho. At katulad nga ng sinabi natin na 2 klase yung usok na lumalabas sa ating tambucho, yung kulay puti at kulay itim. So dadako naman tayo sa kulay itim. Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit lumalabas yung itim na usok sa ating tambucho? Pero bago yun, kailangan muna natin tanggalin yung ating rocker arm. Nang sa ganoon, maluwagan natin yung 4 na tornilyo sa ating head. So yun, meron tayong 3 tornilyo dito. Luluwagan lang natin para matanggal natin yung ating rocker arm. At mahugot natin yung ating push rod. Then tatanggalin natin yung ating 4 na tornilyo. Pang-5 yung nasa labas.
So yun, natanggal na natin yung ating rocker arm tsaka push rod. Tatanggalin naman natin yung ating tornilyo dito, which is size 12. Magaling kang kupal ka. Then back to our questions na kung saan itim yung lumalabas na usok sa ating tambucho. Maaring yung air fuel mixture natin is hindi nakatono, na kung saan mas marami yung supply ng gasolina kaysa dun sa hangin. So kailangan nating i-retune or kailangan nating itono yung ating karburador. At hindi na kailangan baklasin ang inyong makina. Kung nawala na yung itim na usok pagkatapos nating i-timing yung ating karburador na kung saan nakukuha natin yung optimum na tinatawag na tono. Then dumako tayo sa pagtanggal ng ating head tsaka block. Pagkatapos nating tanggalin yung 4 na tornilyo sa taas, sunod nating tanggalin yung sa baba, size 8. Gamit lang tayo ng 8mm na wrench. Pagkatapos tanggalin lahat ng tornilyo, iangat lang yung ating cylinder head. So yun, kung makikita nyo guys, talagang pumapasok na yung langis sa ating combustion chamber. Namumuuna yung ating mga carbon sa ating cylinder head tsaka dun sa ating piston. Yan. So makapal-kapal na yung ating carbon. Sunod natin tanggalin yung ating cylinder block na kung saan iaangat din natin. Then make sure na maglagay ng basahan sa ilalim para nang sa ganun maiwasan natin na mapasukan na maliliit na matigas na bagay doon sa loob ng ating makina. Para maiwasan natin yung pagkasira ng ating makina, which is masisira yung ating mga gear sa loob. So kailangan safety first tayo mga kamotoy. Galing yan. Sunod natin tanggalin yung ating piston pin na kung saan gagamit tayo ng long nose na kung saan kailangan natin maging maingat kasi pwedeng tumalsik at pumasok doon sa loob. So ito yung kagandahan na maglagay tayo ng basahan sa ilalim para maging safety at walang makapasok na kahit anong bagay sa loob ng ating makina. Then gagamit tayo ng screw para maitulak natin yung pinaka bushing na sa loob. So yun, tamang pukpok lang, huwag masyadong malakas. No, 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 no. Kung makikita nyo guys yung ating piston ring sa ilalim, then tatanggalin yung ating oil piston ring at check natin, lalagyan natin doon. Kailangan natin yung tingnan natin kung pwede maiktik pa ba or malayo na yung gap nila. Then pagkatapos natin tanggalin yung ating piston ring, so lilinisan natin yung ating piston. Sigurado yung malinisan lahat ng butas dahil dito po pasok yung mga oil para mag-supply doon sa ating cylinder bore. Kung makikita nyo makapal-kapal na yung carbon sa ating piston, so kailangan natin tanggalin lahat yan, yung mga itim-itim na yan. Itsura ng ating piston, muntikan na itong natuyuan at kung napabayaan pa natin ng mas matagal ito, maaring mas malaki yung maging sira nito at mas malaki yung ating gagastusin. So kapag kumakain na ng langis ang inyong sasakyan, huwag kalimutang i-check yung level ng inyong langis nang sa ganun hindi matuyuan yung inyong sasakyan. So ayan, kung makikita nyo, ang lalaki ng ating carbon, buo-buo pa siya. So tatanggalin lahat natin yan. Then pagkatapos nun gumawa kayo ng manipis na alambre, then tusukin nyo lang yung mga butas. So ayan, tatanggalin nyo lang yung mga barado sa butas-butas niya para makapasok yung oil dyan. Kasi yan yung naglulubricate sa ating cylinder bore pagka umangat or nagkakaroon ng stroke yung ating piston paangat pababa. Galing yan. Pagkatapos natin linisan yung piston, sunod natin yung piston ring. Kung hindi kayo bumili ng piston ring, so kailangan natin linisan yan. Then bago nyo linisan, kailangan munang i-check nyo kung okay pa yung inyong piston ring. So ilalagay nyo lang yung piston ring sa cylinder bore at titignan nyo kung merong malaking gap. Kapag malaki na yung gap nila, so kailangan nang palitan yan. Pagkatapos lahat linisan, dadako na tayo sa pag-install ng piston ring na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano mag-install. Sumusaksakin ko nga mo ha? Kumuha lang tayo ng marking pen, lalagyan natin ng marka ang ating piston at hahatiin natin sa tatlo na kung saan itatapat natin yung ating mga piston ring mamaya pagka nilagay natin. So ayan, ganyan lang gagawin natin. Then hahatiin natin sa dalawa yung dalawang side. So ganyan. So mali pala yan. So lalagay natin. Dapat dun sa exhaust natin maglagay ng hati. Sunod natin kuhain yung ating piston or piston rings. Then lagay natin, unahin natin yung ating oil ring. Yung parang may paalon-alon o kulay bronze. Unahin natin yung ilalagay. Then yung mga maninipis niyang kasama. So tatapat lang natin dun sa ating ginuhitan yung sa may bandang exhaust. Yung ating oil ring na kulay bronze. Yan. So tatapat natin yan.
yung dulo niya. Then kung gusto nyo yung mas specific na tutorial ng paglagay ng piston ring, just comment down below para gagawa tayo ng tutorial kung paano mag-install ng piston ring step by step. Kung nalilito kayo sa pag-install dito, lalo na sa mga first time pa lamang magbaklas or mag-install. So ayun, sunod natin yung ating manipis na oil ring. So ayan, tapat lang natin dun sa guhit natin sa may right side, tabi ng dulo ng ating oil ring na kulay bronze. Then yung isa naman is dun sa may left side naman, naguhit ng ating dulo ng oil ring na bronze. So dyan. Then sa pag-install ng mga piston ring, so kailangan natin maging maingat para maiwasan natin ang pagkaputol, para hindi na nagdagan yung ating gastos. Hindi totoo yan. Gastos naman, oo. Bola lang yan. Then sunod natin yung ating compression ring 2 kasi dalawang klase yan, compression ring 1 and then 2. So palatandaan nyo sa compression ring 1 at 2. So yung number 2, matalim yung two sides niya. Then yung sa compression ring 1, hindi matalim yung sides niya. Pero kung bagong bilhin nyo yung piston ring, meron yung mga nakasulat doon na compression ring 1 and then compression ring 2. So doon lang yung magiging basehan natin para sa compression ring 1 and compression ring 2. Then tapat lang natin doon sa right side yung ating compression ring 2. Right side na may sulat natin kanina doon sa may intake banda. Then doon sa compression ring 1 sa left side naman ng ating marka. So ayan, dahan-dahan lang sa pagpasok para maganda, maayos at walang disgrasya. Hoy! Wala nyo! Kahiin nyo! Natutulog ako, nakikita ko ng wala nyo! Kung ano ang tulog, magpatulog kayo! Pagkatapos natin ilagay lahat ng ating piston ring, balik na natin sa ating connecting rod yung ating piston. So sa paglagay ng ating piston, kailangan nating siguraduhin na takip yung ating makina. Lagyan natin ng basahan para maiwasan natin yung pagkatalsik or pagkapasok ng piston pin doon sa loob or kahit na anong bagay na matigas na makakasira ng ating makina. Then sa paglagay ng ating piston pin, gamit lang tayo ng long nose or anything na pwedeng gamitin or proper na tools para sa pag-install ng pin, nang sa ganun hindi tayo masyadong mahirapan. Sarge, nailigtas yung puri ko. Salamat, ha. Then pagkatapos natin ilagay yung ating piston pin, dadako na tayo sa paghasa ng ating valve. Kasi kailangan nating hasain ito, baka dito pumapasok yung oil doon sa ating combustion chamber, maaring may leak na dito. So kailangan natin ng grinding compound dito, panghasa, then hose ng ating carburetor. So yun, kung makikita nyo may hose tayong ginagamit. So kinuha ko lang yan doon sa drain ng ating carburetor. Kung makikita nyo doon, mayroon hose doon. So ilalagay nyo lang dun sa pinaka tip dun sa ilalim yung dulo ng valve na pinaglalagyan ng valve seal. So isasalpak nyo lang yung hose dun sa butas niya, ipasok nyo lang ng dahan-dahan. Parang may naamoy ako hindi maganda. So ayan, susundan nyo lang yung step kung paano. Same process lang din sa kabilang valve. So hahasain natin parehas yan. Then pwede tayo mag smoke test or liquid test na tinatawag kung meron siyang leak pagkatapos nating hasain. Pero bago yon, linisan muna natin maigi mamaya. So ayun, sa grinding compound meron tayong dalawang klase, yung rough tsaka yung fine. So dadako na tayo sa ating fine na kung saan yung pang last. Then kung gusto nyo, gumamit kayo ng metal polish pagkatapos nyo ng fine para panis yung ating valve. Gunggong! Barinig kita sa mukha, eh. So ayun Kamoto G, try natin i-focus kung kaya ng ating camera. So ayan, medyo malabo. Pero makikita nyo naman yan kung bibili kayo ng grinding compound. Meron nakalagay doon, rough at saka fine. So lalagyan lang natin yung ating hahasaing na valve. So ayan. Then kuhain natin yung hose. Then lagay natin ulit doon sa ating valve. Papasok lang natin na ganyan. So kailangan medyo maigpit siya. So ganyan yung magiging itsura niya kapag naikabit na natin yung hose. Then yan yung gagamitin natin, paikot or pangpaikot doon sa ating valve para mahasa natin. Then pagkatapos nating hasain, kailangan natin linisan maigi, kailangan matanggal natin lahat ng grinding compound or yung mga small particles na matitigas na pwedeng mag-cause
or makasira sa ating bore or sa ating valve guide or valve. Galing ah. Then gumamit lang kayo ng pwedeng panlinis. Sa akin, mas prefer ko yung brush na ganito or yung paint brush, pwede din. Then gumamit kayo ng gasolina or degreaser, mas maganda para matanggal lahat yung mga nanigas na dumi. Then sunod natin ilagay yung ating valve seal. So yun, lalagyan lang natin ng oil para mas madaling ipasok doon sa valve natin. At kung magpapalit kayo ng valve seal Kamoto G, mas maganda yung genuine or genuine na yung ilagay natin para mas matibay. Then kung magpapalit tayo ng ganito, so kailangan din ng regular change oil sa every 1K or 1.5 depende sa oil or sa biyahe na ginagawa nyo. Kasi sa regular na pag-change oil natin, mas nadadagdagan natin or na-extend natin yung life ng ating mga oil seal, mga gasket na nag-absorb ng init. Kasi kapag kasunog na yung ating oil or engine oil, pwedeng sila na yung nag-absorb, sila yung nahihirapan or sila yung nagsasuffer. So kaya nga nagkakaroon ng leak minsan yung ating mga sasakyan kasi sa overheat na rin. Kasi hindi na kaya or hindi na masyado makapag-absorb yung ating engine oil ng init. Kung makikita nyo kapag ka nag-change oil kayo, kapag ka lumagpas ng 1.5, kita nyo yung oil is sobrang itim na. Kaya maganda yung regular change oil ng ating sasakyan. So yung change oil para sa sasakyan natin, hindi para sa atin. Sa ating pag-change oil, Kamoto G, kailangan doon sa trusted or sa isang tao lang. Hindi dapat kung sino-sino. Mamamatay na eh. Then pagkatapos natin ilagay yung ating valve seal, sunod natin ilagay yung ating valve spring. Then kakailanganin natin ng socket wrench, lalagay natin dun sa ilalim, tapat ng ating valve. So kailangan maging maingat tayo dito kasi pwedeng masira yung ating valve. At huwag kalimutang i-double check kung andun yung ating washer sa loob bago natin ilagay yung ating valve spring. Kasi may dalawa tayong washer dyan sa ilalim ng ating valve spring. Dalawa yun, left tsaka right, or yun sa intake tsaka exhaust. Saka natin kakailanganin yung ating socket dito. Tapat lang natin doon sa ating valve. Then ilalagay natin, tapos saka natin ilagay yung ating lock. So dahan-dahan lang yung paglagay ng ating lock. Tamang pukpok, tamang pwersa sa pagtulak para maiwasan natin pagkasira. Then kailangan din natin double check. Lagyan natin ng konting pwersa sa pagpukpok. Try natin kung matatanggal yung lock po niya or hindi. So ayun, okay naman, hindi naman natanggal. Sunod natin yung isang ilagay. Same process lang din yung gagawin natin. Then kailangan nating siguraduhin na nakatapat or nakagitna yung ating socket doon sa ating valve para maiwasan natin na ma-damage siya. Or kung meron kayo yung rubber, mas maganda yon para mas safety, para maiwasan natin yung masira yung ating mga valve. Kasi kapag ka bumili ka ng paglagay ng valve or pagtanggal ng ating lock sa valve, mayroon kasama yung na rubber set yan. Mas maganda yun yung gamitin natin para iwas aberya. Oh my God! Wow! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ituwag ka rin eh! So yun, pagkatapos natin i-double check ulit, so ayan, okay na siya. Nakabit na natin dalawa. Sunod natin is yung ating cylinder block. So lilinisan lang din natin yan. Tatanggalin natin lahat ng mga nanigas na dumi. So yung mga yan, tatanggalin natin. Gagamit din tayo ulit ng ating brush or magic brush. Galing ah! Then sa paglilinis dito guys, kailangan yung labas lang. Baka kasi linisan yung loob at kaskasin nyo. So iwasan kaskasin dun sa loob. Dito lang sa labas niya. Pwedeng punasan yung loob niya pero bawal kaskasin ng matitigas na bagay. Kasi pwedeng magasgas yun at doon magsisimula or mas lalala yung sakit ng ating sasakyan. Then pagkatapos natin linisan yung ating cylinder block, dadako na tayo dito sa ating base gasket na kung saan tatanggalin natin yung mga natira or dumikit. So isa sa mga pinakaayaw ko, ang hirap tanggalin. Baka magsalita na ganyan. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Kung meron kayong idea or pamamaraan para mas maging mabilis ang pagtanggal nito, please comment down below para matulungan natin yung mga kapwa natin rider na nagbabaklas or nagtatanggal ng mga ganitong gasket na duplicate sa makina. Additional reminder mga Kamoto G, kapag ka na-check nyo yung piston ring at okay pa naman at hindi pa naman palitin, so kailangan natin i-double check yung ating cylinder bore kung may malalim na gasgas. So kailangan natin iparebor yun or palitan na natin ng cylinder block. Kapag ka naman low budget, so kailangan natin munang magparebor. Kapag ka standard size yung inyong cylinder block, so magiging 0.25 yon kapag ka pinarebor nyo. Pero kung dati nang narebor yan, 0.25, so magiging 0.50 ka na, then sunod 0.75 and so on.
So ayun mga kamoto G, sa pagtanggal nito, kailangan din maging maingat para hindi pumasok doon sa loob ng ating makina. Magaling kang kupal ka. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Tanga talaga. Oh, no, 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 no. Tanga talaga. Ayan, kailangan natin ng mahabang pasensya sa pagtanggal dito. Meron kayong idea or pamamaraan para mas mapabilis yung pagtanggal natin ng ating dumikit na gasket? Well, just comment down below sa ating comment section para matulungan nyo ako at matulungan natin yung mga kapwa natin rider. Galing ah. 2 hours later. So ayun, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, mahirap magtanggal. So ayun, ginabi na tayo sa pagtanggal ng base gasket na yun. So yun, lalagay na natin yung bagong gasket natin. Then, salpak natin yung ating cylinder block. Kailangan natin iayos ng maigi yung ating gasket para hindi sumabit. So yan. Then, pagkatapos natin iayos, so kuhain na natin yung ating cylinder block. Parang may naamoy ako hindi maganda. Then, kailangan natin siguraduhin malinis yan bago natin isalpak. Konting himas, konting punas. So, ingatan din yung ating dowels kasi may dalawang dowels dyan sa taas. Baka malaglag or makalimutan nyo. Galing ah. Then, kailangan natin maglagay ng lubricant. So, lalagyan natin ng langis yan, yung piston natin, then yung ating cylinder bore para pag pinaandar natin is meron ng langis dyan kasi hindi naman agad masusuplayan ng ating oil pump yung ating tamang lagay lang, paikot. Ganoon din dun sa ating cylinder bore. So yan. Then mag-expect tayo na pwedeng umusok mamaya dahil sa nilagay natin ngayon na oil. Pwedeng pumunta dun sa ating combustion chamber mamaya pagka pinaandar natin. Tanga talaga. Pero mawawala din yun kapag naayos natin yung ating sasakyan. Then pagkatapos natin i-lubricant, lalagay na natin, sasalpak na natin. Make sure na naka-timing yung ating magneto mamaya. So yun, ingat lang sa paglagay, dahan-dahan. Then make sure na hindi sasabit yung ating piston ring para maiwasan nating maputol. Then para hindi bumaba yung ating piston, pwede nyo gamitan ng tuhod technique yung inyong magneto. So itutulak nyo or i-hold ng tuhod nyo yung magneto para hindi umikot. Galing ah. So ganyan, itukod nyo lang yung inyong tuhod para hindi gumalaw yung inyong piston pababa. So yun, tamang pukpuk lang gamit ang kamay, huwag masyadong malakas. Then kapag na make sure mo na pumasok na lahat yung piston ring, pwede mo nang pukpukin ng medyo malakas para bumaba siya. Magaling kang kupal ka. Then kuhain natin yung ating dowel pin, may dalawang dowel pin din dyan kasi dalawa yan sa baba at saka dun sa taas, huwag kalimutan yon. Then tatanggalin natin or pupunasan din natin mamaya yung excess oil sa ating piston para hindi masyadong mausok kapag pinaandar natin mamaya. Kasi may tendency mamaya na uusok siya or sa unang andar meron siyang konting lalabas na usok na puti kasi dahil sa nilagay nating oil kanina. Bago natin sinalpak yung ating cylinder block. Parang may naamoy ako hindi Pagkatapos maganda. natin linisan, punasan, tanggalin yung excess oil, kuhain natin yung ating gasket na bakal or yung parang lata siya. Then lagay natin, huwag kalimutan yun. Then pagkatapos natin ilagay yung ating gasket, sunod natin ilagay yung ating cylinder head. So yan. Oh my God! Tanga talaga. Then yung ating guide sa push rod. Sunod natin yung rocker arm. Then balik na natin lahat ng tornilyo. Then testing natin mamaya bago natin i-close yung ating head. So testing natin sa pagpa-jack. Huwag nyo munang i-switch on yung inyong ignition switch. Kailangan muna natin pakinggan yung tunog ng makina kung meron bang hindi ka nais-nais na tunog. At kung meron kayong marinig na hindi ka nais-nais na tunog, mas maigi huwag nyo munang paandarin or i-switch on yung inyong ignition. So kailangan nating i-reset or baguhin yung pagka-reinstall natin ng ating makina. Marahil meron tayong mali or meron tayong pagkakamali.
sa pagbalik ng ating makina. Magaling kang kupal ka. Then sunod natin ibalik yung ating tornilyo na 4 sa taas. So kailangan maigpit to guys. Kung meron kayong torque wrench, mas maganda. Pero sa atin ngayon wala pa tayong tamang tools para dito. So gagamit muna tayo ng wrench na 12mm. Then sa paghigpit, pa-cross tayo para maganda yung pagkalubog, balance. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Then saka natin ilagay yung bolt dito sa labas. Yan. Pagkatapos natin ilagay yan, sunod natin yung dalawang 8 or size 8mm sa ilalim. Yan, sa dalawa yan. Then pagkatapos yung higpitan guys, sundan nyo lang yung ating video sa pag-reinstall ng bawat parts na ating tinanggal. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Then gagamit tayo ng size 8mm na box wrench or kahit na anong wrench na pwedeng pampaigpit. Then dito naman sa taas niya mayroon tayong tornilyo dito, size 12. So kailangan natin i-secure, higpitan natin ng maayos yan. Mas maganda may torque tayo, pero ngayon wala tayong pambili. So tansyahan muna lang tayo hanggang sa makabili tayo ng tamang tool. Pagkatapos nating higpitan yung ating mga tornilyo, sunod natin ilagay yung ating push rod. So bago yan, lilinisan muna natin ng konti bago natin isalpak ulit. Then sa paglagay natin ng ating push rod, kailangan nating siguraduhin na dun sa ating cam follower may lagay. Kasi pwedeng hindi natin may tapat dun, so kailangan nating i-double check maigi para maiwasan natin yung pagka-aberya sa ating sasakyan. At kung hindi naman kayo sigurado kung natapat or nalagay dun sa ating cam follower, pwede nating iputin yung ating magneto, hawakan natin yung push rod kung gagalaw. Kapag gumalaw at hindi naman nalaglag, so tama yung ating pagkakalagay. Then sunod natin ilagay yung ating rocker arm. So lilinisan din natin bago natin ilagay para matanggal yung mga dumikit na dumi or yung mga alikabok. Ayan, punasan din natin ng maayos. Then mas maigi double check natin. So ayan, double check natin lahat kung tama ba yung pagkakalagay natin para ma-sure. Mas maigi na yung magdaan tayo ng konting oras sa pag double check para nang sa ganun hindi tayo magka-problema. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Then saka natin i-secure yung ating mga tornilyo. So hihigpitan na natin lahat yan bago natin ilagay yung ating rocker arm kasi hindi na natin mahihigpitan yung iba dyan kapag hinigpitan na natin or nilagay na natin yung ating rocker arm. Oh my God! Then yan, higpitan natin. Then sa paghigpit natin, kailangan din natin monitor yung paglubog or yung paglapat ng ating cylinder head tsaka cylinder back kung lapat ba. Then kung wala nang problema at lapat naman, so you can proceed sa paghihigpit. Galing ah. Then pagkatapos nating higpitan, sunod natin lagay yung ating rocker arm. So ayan, lagay lang natin dyan. Then balik natin yung tatlong tornilyo, size 12. Then bago nyo higpitan, kailangan natin double check yung ating push guide or yung push rod guide natin kasi baka sumasabit or sasayad siya. Galing ah. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Then sa pag-check ng ating guide, kailangan natin galawin yung ating magneto para makita natin kung sasayad ba yung ating push rod. Pero bago yun, kailangan muna natin bahagyang higpitan yung ating tornilyo sa ating rocker arm nang sa ganon, gumalaw kapag ating ipinaikot yung ating magneto. Then kapag hindi naman sumayad, so diretso na tayo sa paghigpit ng ating mga tornilyo. So fix na natin. So kailangan natin siguraduhin na maigpit to. Kung may torque wrench kayo, mas maganda para balance tsaka sakto yung pagkahigpit natin. So ngayon, tansyahan muna tayo kasi hindi pa tayo nakakabili ng ating tools or yung tamang tools para sa mga ganito. Pagkatapos natin higpitan lahat ng tornilyo, so check natin yung ating valve clearance kung okay ba. So ayun, kailangan natin tapat yung ating timing mark doon sa ating magneto. Then mas maganda gumamit kayo ng feeler gauge sa pag-check nito para mas sigurado. So tayo ngayon, finger gauge muna. Bunganga nyo! Tahiin nyo! Tutulog ako, nakikita ko sa bunganga nyo! Buhay nyo at tulog, magpatulog kayo! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Oh my God!
So ayun, gagamit tayo ng ating feeler gauge para ma-double check natin. So ang valve clearance natin ngayon is 7 tsaka 5. 7 sa ating exhaust, then 5 sa ating intake valve. Or 0.05 tsaka 0.07. Sunod natin kabit yung ating karburador. So lalagay natin yan. Then bago natin ikabit yung ating karburador, siguraduhin na nalinisan na natin. So yun, para mas maganda yung ating performance ng ating sasakyan. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Unatin natin kabit yung sa cable nya, then sunod natin dun sa air cleaner. Saka natin hatakin pa atras, then pasok natin dun sa dalawang nut or dun sa bolt. Saka huwag kalimutang i-check yung gasket nya kasi mayroong gasket dyan. Then balik lang natin yung dalawang tornilyo, size 10, kabilaan yan. Then saka gumamit din ng Phillips screw dun sa bandang air cleaner, then dito size 10mm. Tamang higpit lang, Kamoto G, huwag masyadong mahigpit kasi pwedeng ma-loose thread. Then kuhain natin yung spark plug, then lagay na natin. Kasi testing natin yan mamaya para hindi mag-loss compression. Oh my God! Sarge! Nailigtas yung puri ko! Salamat ha! Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ginagawa mo. Tanga talaga. Pagkatapos natin ilagay yung ating spark plug, so tetestingin natin, iayos lang muna natin yung tambucho, huwag muna natin ilagay para kapag merong tunog na hindi ka nais-nais, pwede pa nating baklasin or mas madali nating baklasin yung ating sasakyan. Padyakan lang ng mga ilang beses, then siguraduhin hindi naka-switch on yung inyong ignition switch Sumasaksakin ko nga lang alam mo para ha! hindi mo na siya aandar kasi naka-open pa yan. Katapos nyo padyakan or pakinggan yung makina at wala naman kayo narinig na kakaibang tunog, so pwede na tayo mag-proceed sa pagbalik ng mga parts ng ating makina. Galing yan. Then kuhain na natin yung ating top covers, ibabalik na natin. Lagay lang natin yan. Meron tatlong tornilyo dyan, balik lang natin, size 10mm. So pupunasan lang natin ng maigi. Galing yan. So yun, hihigpitan na natin yung ating mga tornilyo. Tamang higpit lang. Huwag sobra, huwag naman maluwag. Then pagkatapos nating higpitan lahat at may lagay yung top cover, so tetestingin na natin. Wow naman! Wow! So ayun, successful naman. Kailangan lang natin tono yung ating karburador. Then ilagay na natin or tornilyo na natin yung ating tambucho para hindi masyado maingay. So yun, tamang higpit lang din. Gagamit tayo ng size 12mm na combination wrench or back wrench. Then sunod natin ilagay yung ating tangke. Huwag kalimutan yung rubber na dalawa dyan. Ganun din dun sa harapan. So meron din dalawa dyan. So ayan. Saka natin ilagay yung ating tangke. So sa paglagay nito kailangan natin maging maingat kasi pwedeng magasgas yung ating tangke. So dahan-dahan Hindi lang. totoo yan. Ingatan din yung mga wire kasi Bola lang baka yan. sumabit at maputol. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Then siguraduhin lang natin na may pasok doon sa may rubber para hindi siya maalog or ma-vibrate. So yan. Pagkatapos natin ilagay yung ating tangke, siguraduhin na isalpak yung ating hose doon sa supply. So yan. Then huwag kalimutang i-on yung ating supply. Pagkatapos natin i-on, then tetestingin na natin.
So ayun, hindi pa nakatono yung ating karburador. So kailangan nating itotono muna. Pero sa pagtotono ng karburador, kailangan patakbuhin yung ating motor. Nang sa ganun is makuha natin yung optimum na tinatawag nila, yung kulay brown. Kasi sa pagpapatakbo ng ating sasakyan, mamomonitor natin yung pagkasunog ng gasolina sa ating spark plug. Mag-SP reading tayo, o spark plug reading. Galing ah. So yun mga Kamoto G, umandar naman. Oh my God! Wow! So yun, successful naman yung ating pagkabit. So titignan na lang natin bukas yung ating tambucho kung merong lalabas na white na usok. Then saka natin i-timing ng maayos yung ating karburador kasi kailangan muna natin patakbuhin yan bago natin makuha yung optimum. Step by step tayo doon. Then maraming salamat sa inyong panonood Kamoto G hanggang dito. Naway meron kayo natutunan sa ating video ngayon. At kung meron tayong pagkakamali, just comment down below. Huwag kayong mag-hesitate na mag-comment. Comment nyo lang. Nang sa ganun is may correct natin. Matulungan nyo ako at matulungan natin yung kapwa natin mga rider. Kung nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa ating video ngayon, don't forget to click the subscribe button together with the notification bell para maging updated sa aking mga bagong video. And don't forget to share, comment. Nang sa ganun is marami pa tayong matulungan, maraming makakita at maraming matuto sa ating mga tutorial. And a friendly reminder mga Kamoto G, hindi po tayo professional na mekaniko, based lang sa ating mga kaalaman. So gusto ko lang mag-share sa inyo kung ano yung mga alam ko. Nang sa ganun is makatulong ako at matulungan ko yung mga kapwa natin rider. At kung meron kayong mas magandang idea at pamamaraan, please huwag kayo mag-hesitate na mag-comment sa baba. Nang sa ganun matulungan nyo din ako nang ma-improve ang aking knowledge with regards sa pagre-repair, pagdi-DIY ng ating mga sasakyan. Hindi natin kalimutan ibalik yung ating engine support. May 3 tornilyo dyan, size 12. Kasi munting na rin natin makalimutan, kaya natin binaklas yung ating tangke kasi ilalagay natin yung ating engine support. Nakalimutan natin ibalik kanina. So ibabalik na natin yung ating tangke ngayon. Pagkatapos natin ilagay yung ating tangke, sunod natin yung ating upuan. So may 2 tornilyo dyan, size 12 din. Then pagkatapos nating i-fix lahat ng ating tornilyo at mga parts, so tetesting ulit natin. Then monitor natin, warm up. So warm up natin yung ating makina. Tanga talaga. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So yun, bago natin i-testing yung ating sasakyan, kailangan muna natin linisan yung ating air cleaner. So tatanggalin natin yung ating side cover. Then makikita natin dito yung dalawang size 10mm. So gamit lang tayo ng 10mm na wrench or yung T or Y. Then pagkatapos natin luwagan yung ating mga tornilyo, hahatakin lang natin. So yan. Then wag niyong wawalain yung rubber na yan. Then tanggalin natin yung ating lock. Tapos hahatakin natin yung air cleaner. So yan. So kailangan natin linisan to. Kuha lang tayo ng compressor. Kapag wala kayong compressor, pwede naman yung portable kasi bumili ako ng portable na spray paint. Yun yung ginagamit kong pang compressor sa mga nililinisan ko. So yan. Pero kung meron kayong budget, pwede kayong bumili ng bago para palitan nyo na. Pero kung wala pa naman, so pwede pa naman natin linisan yan. Tanggalin lang natin yung mga likabok, dumi na nalagay dyan kasi yan yung nag-filter ng hangin papunta dun sa ating carburetor or carburador. Pero kung wala talaga kayong gagamitin pang compressor, pwede nyo namang basain yan or hugasan. Make sure lang na bago nyo ikabit is patuyuin nyo ng maayos bago natin i-salpak ulit. Then yung rubber dyan, wag nyong wawalain kasi meron dyan rubber. Then pagkatapos natin linisan yung ating filter, so ibabalik na rin natin. Pero bago yun, pupunasan natin ng maigi or maayos yan. So yan yung sinasabi nating rubber kanina. So pupunasan muna natin bago natin salpak yung ating air cleaner or yung ating filter. So yan. So nilagay natin yung CDI dyan para safe kasi nababasa minsan. So dyan natin sinalpak or nilagay, sinuksok. So yun, lagay lang natin, hatakin natin na paharap. So yan, hatakin natin. Then lagay natin yung ating lock. So yan. Ginagawa mo. So yun, sa labas yung may kawit kasi kakawit natin dun mamaya yung ating takip. So yan, bago natin lagay yan, kailangan muna natin isalpak yung ating rubber para hindi mag-leak or sumingaw yung hangin doon. So yun, iayos lang natin ng maigi bago natin isalpak yung ating takip.
Then sa pagsalpak ng ating takip, siguraduhin nakakawit. Then lagay yung tornilyong dalawa. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. Then tamang higpit lang tayo mga Kamoto G. Huwag masyadong mahigpit kasi parang sa pag-ibig lang yan. Kapag ka masyadong mahigpit yung hawak mo, maaring masakal yung partner mo. Ay, sana all my partner. Huwag kang salita na ganyan. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. So yun mga Kamoto G, maraming salamat. So final touch tayo sa ating gawa. Titignan natin kung merong usok na lalabas sa ating tambucho. Papaanda rin na natin ngayon. So yun, kung makikita nyo. Yan. So far, so good naman. Wala naman lumalabas na puting usok. Kailangan natin i-rev. Titignan natin. So i-rev natin yung ating... So ayun, wala naman lumalabas. So success yung ating pagkakagawa ng ating sasakyan. So maraming salamat sa pagporta, sa panonood ng aking mga videos. Don't forget to click the subscribe button together with the notification bell. See you again on our next video.